Hi guys, this is Neil and welcome back for another online educational vlog. So, ang video na ito is the chapter 8 on the discussion of the 10 reasons supporting why you need to take a master's degree focusing on professional credibility. So before ko i-define ang professional credibility and mag-enumerate ng mga factors and limitations na nakaka-affect nito, ito munang mini quote na ni-ready ko ang babasahin ko. So ito yun. Taking your master's degree helps you to enhance your professional credibility. It helps you to gain recognition, trust, and respect in your field. So bakit nga ba nagkakaroon ng enhancement sa iyong professional credibility kung nag-take ka ng master's degree? Yun ay dahil kapag hawak mo na yung master's degree, or ilagay natin sa pinaka-best explanation to, holding a master's degree signifies that you already have the advanced knowledge, skills, and abilities. And meron ka na ding commitment to practice your expertise and apply it on the working systems, working process, and practices. Kasi, bakit yun ganun? Dahil, yun nga, kumuha ka ng master's degree to gain and acquire advanced and specific knowledge na pwede mong magamit as a future leader, a future manager, or in a senior role na kung saan naglilid ka na ng maraming tao or team members. So, ano naman ang description ng professional credibility sa chapter na ito? So, ito siya kung paano ko dinefine. First is how others perceive your competence and expertise. Yes, kasi gaya ng sinasabi ko sa mga ibang video, halimbawa ako, sinasabi kong professionally credible ako, or meron akong capability to perform according doon sa professional field na meron ako, or according to doon sa educational qualification kung gaano kataas yung naabot ko. Pero hindi siya align kung ano ang dapat na performance ko. So ano magiging professional credibility ko doon? Negative. Automatic yan. Pero kung nag-align yung practice, nasama lahat ang attitude, ang skills, ang habits, ang abilities, ang capability, kung gaano siya ka-advance, kung gaano siya ka-effective, and automatic yun, susunod yan, positive ang magiging professional credibility ko. Kasi nga, meron yung sinasabi na action speaks louder than words. Huwag mong sabihin na nag-perform ka ng maayos, pero ang nakikita naman ng tao is taliwas doon sa sinasabi mo. So, don't try to cross or don't try to intercept yung positive at saka negative side ng isang information or subject. Especially kapag ikaw ay nagpe-perform ng iyong trabaho. Dahil walang pinipili iyang credibility na yan. Kapag once na hindi ka nag-align doon sa dapat or karapat-dapat na performance, automatic yan. Negative ang magiging impact nun sa credibility mo as a professional person or as a worker or as an employee. So lahat yung mga yan, kahit nga yung sa personal life or sa community, ganun din yan. Dito tayo ngayon sa number 2, your level of trustworthiness and reliability in professional settings. Yes, kasi importante yun. Trusted ka ba? Reliable person ka ba? Mapagkakatiwalaan ka ba sa mga bagay-bagay? Or ikaw ba yung tao na reliable, nakakapag-rely ba yung ibang mga, for example, management sa'yo kapag may sinabi na kailangan gawin to, kailangan gawin yan? Hindi mo ba kailangan na i-audit ka pa nila? Kasi meron ka nung sinasabing integrity. Importante yan mga yan sa pagkakaroon ng magandang performance sa trabaho, or even kapag ikaw ay nagbi-business sa mga business partners mo at sa mga business clients mo. Important yan. Ang integrity, ang isa sa pinaka-important na attitude ng isang tao para magkaroon siya ng maraming client kung siya man ay nasa customer service. Magkaroon siya ng maraming closed na deal sa business kung siya ay isang business person. And magkaroon siya ng maraming recognition or awards kung siya man ay isang dedicated and committed employee na may
practice of integrity. So, yun yung simple explanation dyan. So, medyo mahaba na nga yung explanation ko. Ito naman ang susunod ay your ability to be seen as an authority in your field. Yes, kasi kung authorized ka na mag-decision or gumawa ng decision-making process, important yun na meron kang professional credibility on that side. Kasi bakit? Kasi kung unprofessional ka naman na pagdating sa decision making, baka ang ending niya nagsasuffer yung mga tao mo or nagsasuffer yung operations dahil sa decision mo. Either two lang yan, either yung system or process or yung people na affected dun sa systems and process na yan ang magsasuffer kapag unprofessional ka sa mga decisions na gagawin mo sa trabaho or sa business. Kaya naman, kumukuha ang isang tao for a higher degree or dito na tayo sa master's degree para ma-strengthen lang naman yung professional skills, knowledge and abilities at maiposition mo yung image mo into something like magiging qualify ka na and capable professional to take on the next leadership role or managerial role na dapat na para sa'yo. So, yun yung point doon. So, move naman tayo dito ngayon sa how a master's degree builds your professional credibility. Kasi kung kumuha ka ng degree na yun, paano yun makakatulong para makapag-build ka ng mas maayos na professional credibility, mapatrabaho man o sa business. So, ito yung mga yun. Una is the proof of advanced knowledge. Yes, kasi ang pagkakaroon ng master's degree, dapat yan ay magiging evidence na meron ka ng in-depth knowledge doon sa field kung nasaan ka nagtatrabaho. Kung ano man yan, technical ba yan, or infrastructure, or IT related, or business related, or something about people management. So, depende yun sa areas or field. Next is, kaya mo mag-handle na ng complex na concepts and challenges. Ano yung example niyan? So, yung mga decision making na sinasabi na madalian pero may pagka-complicated. Yun yung pag-handle ng tao, yung mga ugali ng tao kasi ang ugali ng tao talaga yun ang isa sa pinaka-complex and complicated na parts ng pagmamanage. Dahil hindi mo alam, minsan kailangan mo mag-adjust para lang matimpla ang pag-uugali ng isang worker or employee. So, yan is a very simple example lang. Marami pang example dyan sa tabi-tabi kung mag-observe ka lang talaga. Next is recognitions and respect. So, isa yan sa mga experience ko recently na kapag meron ka na ng certain degree or meron ka ng specialized degree in your field of work, mas tinitake nila ng serious yung iyong mga sinasabi. Dati-dati hindi naman nila tinitake ng ganun-ganun, nakipag-away pa nga sa akin. Ngayon hindi na. Hindi na ganun. Medyo nag-iba. Next is, lagi ka na consider to take on a higher level of responsibilities. Yes, mula nung nag-masters ako, lagi akong nabibigyan ng kailangan mo tong tawag dito, it's a challenge for you. Lagi sinasabi ng aking boss na kailangan mo tong try kasi syempre, iba pa rin na i-apply mo kung ano yung learnings mo sa iyong specialized degree sa pagiging masteral holder. Which is very supportive din naman kasi siya for me to develop further. So moving on tayo sa number 3 ngayon, which is authority in your field. So yes, ang pagkakaroon ng master's degree, you can become also a subject matter expert. So naging subject matter expert ako for some time already. And nagiging reliable source of knowledge and advices ka dahil dyan sa degree na yan. So maraming taong nagtatanong sa'yo na, ay, pwede bang mag-consult sa'yo kasi bago ko gawin to, tanongin mo ko muna kung ano yung say mo sa bagay na ito. Marami. Sa work, as a professional, sa personal, and even the community, nagtatanong. Marami nagtatanong. So, yun yung isa sa mga na-experience ko these days actually. And next is number 4, which is competitive advantage. Yes, nagiging competitive ang advantage mo kapag meron kang master's degree, for especially kapag specialized ang degree mo. Kasi even mga employers, kapag nag-hire yan sila, they prefer to have those candidates with advanced degrees or certifications. So, nakakatulong yon at isa yung competitive edge over the candidates na nakikipag-compete sa position na ina-applyan mo. And number 5 naman is confidence boost.
base sa sarili ko lang malaki ang na-improve ng master's degree or yung pagkuha ko ng master's degree sa professional attitude na meron ako and even personal and community. Kasi sa professional, nagkakaroon ako ng more confidence to take on greater challenges or greater roles and responsibilities na hindi ako natatakot kung anong gagawin ko doon. Nagdidesisyon na nga ako ng hindi nagko-consult minsan kasi nga nagiging independent ang decision ko and pinapanindigan ko yun according sa nakikita ko na totoo lang talaga. So lagi ko sinasabi yan, sa totoo lang, huwag na tayong maglokohan. Kasi nga ayoko ng lokohan dahil baka bukas makalawa, bumaliktad yan. The next is personal. So personal is about sa family, maging example na maging mabuting professional sa loob ng bahay at loob ng pamilya and relatives. Community. Kung may mga nagtatanong sa'yo na member ng community, kung paano rin maging kagaya mo na very well organized and very dedicated, committed professional, sabihin mo rin yung totoo. So isa yan sa mga important na consideration dyan. Kasi nga, ang pagsasabi kasi ng totoo, nakakapagbigay yun ng confidence. Kasi magiging confident ka na hindi ka babalikan dahil yun naman ang totoo na sinasabi mo. At yun ang natutunan mo na shinare mo lang din. Kaya naman, mag-move on na tayo dito sa challenges and limitations on your professional credibility sa pag-take ng master's degree. Una is, credential alone is not enough. Yes, kasi ang pagkakaroon ng credentials pero wala ka namang supporting skills and experience, useless din yun. Walang silbi yan. Ang pagkakaroon ng credential with a little bit experience, medyo okay pa yun. Pero ang pagkakaroon ng credentials na meron kang deep experience or longer time of experience na meron ka ng recognition sa field na yun, recognition sa position na yan, it's a very strong and it's a very competitive factor na magiging competitive edge mo siya doon nga sa mga ka-competition mo kung sakala nag-apply ka ng position na kapareho nila. So yun yung magiging advantage dyan. Next is, ang mga employers din naman these days, they prefer the practical ability with the qualification. So, yun yung meron kang both education and experience, mas maganda. Kasi mahirap yung education lang walang experience or yung experience without education. Mahirap i-justify pag ganun. Kahit umabot ka pa ng dekada sa posisyon. Next, challenges and limitation tayo which is variation in perceived value. Yes, so hindi kasi lahat ng degree is equally respected. And yung institution influence din or reputation, nakaka-affect din yan sa credibility ng iyong certification or yung degree. Kasi bakit? Kailangan mo kasing piliin yung program na nagma-maximize ng impact. Yung positive impact, hindi negative Pero kasi minsan, kahit na maganda yung school na pinanggalingan mo, at hindi naman maganda ang performance mo, alanganin ka pa rin doon. Not unless nga na mayroon kang malaking connection sa loob and secured ang magiging future mo, kahit na bara-bara ang trabaho mo, kukunin ka pa rin nila. Kasi nga, uso yung palakasan ngayon, politika din ang trabaho sa panahon na ito. Kahit noon pa man, ganun pa rin. Mas malala nga lang sa panahon na to. Moving on tayo sa number 3, limitation which is overqualification risk. Yes, kasi in certain roles or certain positions or certain levels of work or levels of positions in the organizations, minsan hindi kailangan yung master's degree. So, meron ako na-apply na mas mababa na hindi mo na kailangan ng master's degree. So, sinabihan akong overqualified ka. Kasi nga, ang alignment ng iyong career and qualification din is very important. And even experience and even yung ina-apply mo na position. Lagi mong iisipin yan. Kung nag-master's degree ka, be sure na mag-a-apply ka into something higher position. Kasi mahirap pumasok sa lowest position na may ganun kang qualification kasi nga hindi siya kailangan. Kasi baka ma-over-empower ka naman just in case lang. Hindi mo makontrol yung sarili mo doon sa position na yun or ma-overwhelm yung position. Kaya parang hindi na siya, hindi siya balance. Next is number 4 naman na limitation which is the industry differences. Yes, depends sa industry. Yung ibang industry, mag-prioritize siya na mag-hire ng with master's degree or with doctorate degree or with bachelor's degree lang. Yung ibang organization,
even without educational qualification, they prefer the experience, especially those in technical field and hard skills na like carpenter. Hindi mo naman kailangang bachelor's degree ka ng carpenter na kahit hindi mo alam magkarpentero. No, hindi mo kailangan. Kasi specialized skills yan. Welder, mga ganon. Auto mechanic, hindi mo kailangan ng degree doon. Kasi nga yun ay mga actual and physical experience ang kailangan. So, yun yung isa sa mga consideration dyan sa number 4 na yan. Yung isa naman is, yung ibang organization ay nag-highly value sa mataas na academic qualifications. So, yun na yung may sinasabing kasi manager, kasi director, kasi leadership role, kasi specialized role. Doon na papasok yung iyong advanced educational qualification level. And next naman is, move on tayo sa mga key factors na nakaka-influence sa pag-build ng iyong professional credibility. Which una is institution reputation. Yes, kasi ang degree na nanggaling sa isang respected or recognized institution will carry more weight. And employees' perception din, nagmamatter din yan. So kahit na nagka-carry ng weight yung degree mo, kung yung performance mo is nothing, din parang nandoon ka pa rin sa middle. Pero kung yung degree mo is medyo lesser recognized institution pero very high ang performance mo sa work, it might be very advantage for you compared to the other applicants or competitors sa job market. Yun yung parang variation ng mga factors na yan. Dahil pwedeng maganda ang experience mo pero hindi ka well known to become a very good employee sa mga employers. Maalam ka pero demanding. So, yun yung mga isa sa mga factors din na nakaka-affect dyan. Mataas nga ang degree mo, maganda ang performance mo, pero bagsak ang attitude mo. So, pwede ka pa rin bumagsak or pwede ka pa rin magkaroon ng negative edge compared doon sa mga competitor mo sa job market. Number 2 is the field of study. So, minsan kasi sa field of study, may mga certain high demands technical positions na kailangan or fina-focus or pine-prefer ng employer ang isang advanced degree and dapat relevant doon sa position or level na ina-apply ng isang applicant. Kaya naman number 3 din is about working experience. So to make it simple and plain, ibabalik ko yung idea or explanation about mataas nga ang degree mo. Mataas ang qualification mo sa education, pero bagsak ang performance mo sa work. So, useless yun. Mataas ang, or very, very expert ka na sa working experience, pero wala kang degree, may capability ka pa na pwedeng mag-improve into a better manager. Basta, ituloy mo lang na i-upgrade yung knowledge mo and skills, including your abilities sa pag-perform ng trabaho. Number 4 naman is professional behavior. So, nagre-relate yan doon sa working experience and sa job performance kasi mainly, ang professional behavior is about your attitude, your approach. Anong klaseng manager ka ba? Anong klaseng employee ka ba? Ikaw ba ay magaling makipag-communicate? Mataas ba ang level of ethics mo sa trabaho? Mataas ba ang morality level mo? Ikaw ba ay reliable influencer on how others perceive you as an excellent worker, an excellent manager, an excellent communicator for everyone, an excellent collaborator. Kasi yung soft skills at kapag na-perform mo ng maayos yan and very excellent, nakakatulong yan para mag-improve ang iyong professional credibility. And 5 is continuous learning. So ano yung part na yan? Yun yung pagiging stay updated on industry trends, ano yung makabagong gawin, ano yung pwedeng i-improve sa part mo na natutunan mo sa industry itself. Kasi bakit? Nakakatulong kasi yun para ma-maintain mo yung relevance ng iyong knowledge doon sa current field or area kung saan ka nagtatrabaho. Yun yung una dyan. The next factor is lifelong learning strengthens long-term credibility. Is lifelong learning. Kaya nga lifelong kasi long-term learning nga yan. And you are continuing to improve your knowledge, skills, and abilities over the time. So, sumasali ka ng mga seminar, mga workshops about to improve your skills, mga educational programs, or pwedeng kumuha ka pa ng ibang degree na focusing in other areas kasi nga gusto mo ma-develop yung skills and ability mo more than pa dun sa ginagawa mo. And sixth
factor naman is the certifications and achievements. Certifications. Ano yun? Additional credentials. Yun yung degree. Recognitions, accomplishments, achievements. Makakatulong yan para mag-improve ang iyong professional image as a credible person na pwedeng pagkatiwalaan ng isang kumpanya, ng mga higher management people, or any other managers na makakatrabaho mo. Ito namang certification and achievement na to, pwede rin itong nagde-demonstrate ng commitment to excellence. Kasi kadalasan pag may recognition ka, yun ay parang signifying na ikaw ay committed to excellence. Service man yan, or performance man yan sa trabaho, or kung ano pa man yan. Pero yun nga lang, may bad side na yun kasi mostly ng mga recognized na employees, lalo sa iba-ibang kumpanya, is politika na rin ang ginagamit. So, politics already. Kung merong politika sa gobyerno, sinasabi ko nga dati, mas malala ang politika sa trabaho. Wala lang, tawag dito, corruption. Hindi ganun ka lantaran sa trabaho. Pero sa gobyerno, mas lantaran ang corruption. Kaya lang, politics is also working in the workplace itself or at the workplace itself. So dito tayo sa key takeaway bago ko i-end yung video. Ito lang yung key takeaway dyan. Taking a master's degree will surely help you to build your credibility. Other than that, it is also about how you apply your knowledge and skills that truly earns trust and respect from your peers or in your present and future career. So thank you for watching this vlog. Please don't forget to comment, like, and subscribe to my channel para lagi kang updated sa aking mga next online educational vlog. Bye!